Jeremiah 29, 1 to 11. So, ang mensahe mo natin ngayon ay pinamagatan ko pong katatagan sa gitna ng mahirap na kalagayan. Amen po ba? So, bakit po kailangan natin maging matatag sa gitna ng mahirap na kalagayan? Hindi nangako ang Diyos na magiging madali ang buhay natin. Hindi nangako ang Diyos na magiging madali ang buhay natin dito sa lupa kapag kinilala, tinanggap, sinamba at pinaglingkuran natin siya. Hindi ho nangako ang Diyos na kapag anak, pag tinanggap mo ako sa iyong buhay, magiging maayos ang lahat. Pag tinanggap mo ako sa iyong buhay, papayapa ang lahat. Walang ganun verse. Ang sabi ng Panginoon niya, sabi sa Mateo, si Jesus ang nagsasalita, kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Pinauna na ni Jesus Christ na lahat ng mga tatanggap sa Kanya, susunod at sasamba sa Kanya, makakaranas ng persecution. So napaka-linaw mo na mensahe natin ngayon. Kailangan natin ng katatagan. Alam nyo, hindi pwede sa Kristiyano mo mahihina ang loob. Lalo to ang salita ng Diyos na ninermon. Ang salita ng Diyos, dalawang klase lang naman yan. It's either karne or gamas. Yan. So, mensahe natin, kailangan natin ng katatagan. Tuloy na natin. So, ang background doon nito, medyo mahaba po ito. Pupulang kayo, enjoy natin yung message. Ayan. Ang background doon ng Jeremiah, the 3 chapters, 27-29, provides information about Jeremiah's confrontation with false prophet. Yan ang pinaka-context ng Jeremiah, yung 27-29. Ito si Jeremiah, may nakaharap siyang isang propeta na taliwas ang prophecy. Sabi ko sa inyo sa Bible, kaya ingat kayo kasi dalawang propeta ma-encounter nyo. Sa panahon natin ngayon, dalawang pastor ang ma-encounter mo. Okay? Yung pastor na pwede ka lang tirahan at pastor na totoo talaga motibo sa iyo. Galing ka sa kaligtasan. So, ayan sa 27-29, nag-uusap dito ang mga propeta at nandito si Jeremiah para tumayo sa katotohanan. Iko-confront niya dito ang isang propeta na mali ang kanyang hula. The people of Israel were in exile in Babylon. So ito ang Jeremiah. Bakit nasulat ang Jeremiah? Dahil sila dito ay mga bihag. Bakit kaya naging bihag ang sabi ng Panginoon, ang Israel ang magiging hinirang ko pero nabihag dahil meron silang kasalanan. The Babylonians had conquered their homeland and they had been taken prisoner as punishment for their disobedience to God. Yan. So ang pinakamalalang kasalanan ng mga Israel at that time, sila ay hindi naging masunurin sa Diyos. Ang ganda natin, tingnan nyo, galing sila sa Egypt. Paglagpas nila sa Egypt, tatawid sila ng dagat tambo, Red Sea. Pagkatawid nila dito, akala ng mga Israelita, within 2 weeks, take note, within 2 weeks kaya nila marating yung promised land, pero yung 2 weeks naging 40 years. Paano kaya maglakad ang mga Israelita? Imagine niyo yung word na 2 weeks, hindi ko matansa sa Pilipinas kung mula dito hanggang saan ang aabutin sa lakad. Pero malapit lang ho. Pero bakit umabot sila ng 40 years? Ang rason, eto disobedience. Sa buhay natin malapit lang ang blessing ni Lord. Sa buhay natin ang promised land, nandyan lang, abot tanaw lang natin, pero bakit hindi natin natatanggap? Kasi may disobedience. Amen po ba? Amen. Alam niyo mo ba dito sa simbahan natin, may mga gumaganda na ang buhay. Kasi bakit po, iniwasan na nila ang di pagsunod. Gusto ko rin, Lord, maranasan yung kanilang pagpapala. O di, huwag ka lang sumukoy. Amen. Pagsunod ang susi. So disobedience nangyari. And a false prophet named Hananiah, sa Tagalog Ananias, was only too happy to take advantage of their desperation. Hananiah proclaimed that God would free the Israelites from captivity and return to them to their homeland within 2 years. Okay. So at ito na mayroon itong significance yung word na 2 years, which was a lie. Sabi ni Hananiah sa chapter 22, mga kababayan, sa loob ng 2 years, babalik tayo sa ating lugar. Babalik tayo. At pagdating natin doon, pagbalik natin doon, yayaman ulit tayo. Sino di matutuwa doon? Sino di matutuwa doon? Lahat ng mga Israelita natuwa kasi within 2 years makakabalik na sila. Pero sabi ng Diyos, kasinungalingan yun. Malalaman nyo kung bakit kasinungalingan yan. So the task fell to Jeremiah, the true prophet of God, to set matters straight. So ito na naging problema. Dahil maliho ang prophecy ni Hananiah,
Si Propeta Jeremiah ngayon ang kailangang tumuwid o umayos doon sa hula para hindi masaling ang pangalan ng Diyos. Kasi nung panahon pag nagpa-prophesy, ang gagamitin mong word, sinabi ni Yahweh. Kaya nagiging sinungaling ang Diyos sa panahon natin ngayon at noon dahil yung kanyang tagapagsalita, mga sinungaling. Halimbawa si Pastor, sinabihan ko kayo, itong simbahan natin, sa susunod na taon, lahat po daw ng tao dito na nagsisimba ay yayaman next year. Tapos may isa doon hindi yumaman. Sino magiging sinungaling? Hindi yung pastor. Yung Diyos ng pastor. Naunawaan niyo na po ba? Kaya maingat dapat ang mensahero na kung ano lang yung sinabi ng Diyos, yun lang dapat ang kanya sabihin. Yan yung background. Okay, so umpisa na natin yung mensahe ng Panginoon sa loob ng mismo ng 29. Some truths we see in this section of Jeremiah 29. Number 1, God exempts no one from suffering. Sino dito nag-expect, ay gusto kong maging Christian, papasok na ako sa pagbo-born again. Kasi sa pagbo-born again, wala na akong problema. Sa pagbo-born again, wala nang dusa. Sa pagiging Kristiyano, wala na akong problema. Mali. Kasi God exempts no one from suffering. Wala akong nalilibre. Lahat ay magdaranas. Paano natin nalaman? Basahin natin. Jeremiah 29, 1 and 2, mababasa niyo dyan kung paano nga lahat ay nadamay sa pagkabiyag. Nagpadala ng sulat si Propeta Jeremiah mula sa Jerusalem para sa nalalabing matatandang bihag, mga pari, which is sacerdote, at mga propeta at lahat ng taong dinalang bihag ni Nabucodonosor sa Babylonia. So anong sabi? Walang exempted. Lahat ng taong taga-Juda, mga Israelita, nasama. Bakit po? Walang exempted. Kasi lahat sila ay nag-disobey. Okay, yun ang nagiging dahilan. Kaya minsan, kahit anong luhod natin sa Diyos, Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, pagpalain mo kami. Hindi ka makausad-usad kasi may nag-disobey. Tama? According dito ito'y context ng lumang tipan. Ito'y ginawa niya matapos lisanin ni Haring Jeconias ang Jerusalem, kasama ang kanyang inang reyna, mga eunuko, mga pinuno at mga panday ng palasyo. Mga panday ng palasyo. So wala na-exempt yan. Lahat sila ay nabihag, lahat sila ay nakaranas ng parusa, lahat sila ay nakaranas ng hirap at problema dahil sa Diyos walang exempted. Okay? Walang exempt. Sabi ng Biblia. Okay, pangalawa, God is present even in difficult time. Okay, kanina problema. Lord, bakit mo naman kami dinamay? Hindi naman kami sumuway, ba't kami nadamay? Minsan yung salitang kompromiso, ganun na rin yun. Siya ang sumuway, pero pumayag ka, may knowledge ka about sa pagsuway niya, ganun na rin yun. God is present even in difficult time. Ito ang pinangako ng Diyos sa mga Israelita, na kahit nandun sila sa napakahirap na sitwasyon, ang Diyos nandun pa rin. Amen po ba? Yan ang pinakamagandang nangyari. Ang sulat ay pinadala ng propeta kina Elasa, anak ni Safan, at Gemarias, anak ni Helkias, na sinugo ni Haring Sedekias kay Haring Nebuchadnezzar sa Babylonia. Ganito ang sinabi sa sulat, ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Nililinaw dito sa verse 4 na ang Diyos kahit bihag ang mga Israelita, kahit ang mga Israelita ay punong-puno ng pagsubok at paghihirap, nandun ang Diyos nakamanman. Sino dito nakakaranas ng gano'n? Na kahit parang wag natin magiging kaisipan na, Lord, grabe hirap ko ngayon, parang wala ka naman. Hindi ho. Ang Israel at the time, ang mga Israelita at the time, although naghihirap sila, ang Diyos ay hindi ho sila iniwan at hindi sila pinabayaan. Ano sabi? Sa lahat ng mga taga-Jerusalem na dinalang bihag sa Babylonia, sabi niya, magtayo kayo ng mga bahay at dyan na kayo tumira. Okay, balik tayo kanina sa prophecy. Sa prophecy ni Ananias, 2 years, ang sabi niya, within 2 years, babalik na tayo sa lugar natin at palalayain tayo ni Nebuchadnezzar at tayo ay yayaman muli. Pero ang sabi ng Diyos sa mga Israelita, magtayo kayo ng mga bahay at dyan na kayo tumira. May clue dito ang Diyos na sinasabi ng Diyos dito, may katagalan. Kasi bakit? Kailangan dun tumira. Kung 2 years lang mo, hindi na kailangan mag-build ng bahay. Sabi niya, magtanim kayo at inyong kanin ang bunga niyon. Mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. So may clue. Malinaw ang clue. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaang kayo'y umunti. Ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pagdadalan ko sa inyo, idadalangin ninyo sila sa
kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila yung umunlad. Sabi ng Panginoon, sa mga Israelita, matatagalan kayo dyan. At sinisigurado ko sa inyo, yung sinabi ni Hananiah, na 2 years lang kayo dyan, mali siya. Kaya nandito si Jeremiah, nagsasabi sa inyo, ito yung tamang prophecy. Pupunta tayo sa pinakagitna niyan. Eto na o. God allows His people to suffer. Jeremiah 29 verse 8, huwag kayong magpalinlang sa inyong mga propeta at mga manghuhula. Huwag kayong basta-basta mangininiwala sa kanilang mga panaginip. Tandaan ninyo, kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo, sila'y hindi ko sinugo, ang sabi ni Yahweh. Eto na sa 10. Ano mo nangyari? Yung 2 years, nasabi ni Hananiah, eto ang sabi ng Diyos, hindi 2 years. Okay? Subalit ang aking sinasabi, pagkatapos lamang ng 70 taon. Sino dito may mga Jeremiah 29:11? Alam nyo, ang Jeremiah 29:11, mangyayari lang within 70 years. Hahawakan mo pa rin ba yung Jeremiah 29:11 kung paborito mo yung verse na yun? Take note, kung hindi mo kaya magantay ng 70 years, baka hindi mo maranasan. Tama? Kasi ang Jeremiah 29:11 ay hindi para sa atin, kundi para sa recipient ng Jeremiah. Sino recipient ng Jeremiah? Israelita. Okay? Subalit, ito ang aking sinasabi pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo, tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupain ibibigay ko sa inyo. Ito na ang pinakamaganda. Yung pangako ng Diyos dyan, ano sabi kanina? Tingnan nyo, sabi dito, hinahayaan, hindi pinababayaan. Magkaiba ba? Sino malakas ang loob na sumagot niyan? Magkaiba ho ba yung dalawang word na yan? Hinayaan ng Diyos na ang mga anak niya, ang mga hiniran niya ay mag-suffer, pero hindi niya pinabayaan. Magkaiba yung hinahayaan. Halimbawa magulang ka. Hinahayaan mo yung anak mo na mag-umpisa maglakad, matumba, pero hindi mo siya pinababayaan. The moment na kailanganin niya ng tulong, nandun ka para i-rescue siya. Ang Diyos natin hinayaan tayo magdusa, hinayaan tayo ng Panginoon na bumagsak, hinayaan tayo ng Diyos na masubok, pero hindi niya tayo pinabayaan. Magkaiba yun. Lord, hinayaan mo naman ako, Panginoon, sa problemang ito. Sabi ng Panginoon, tama yung sabi mo. Hinayaan talaga kita, pero hindi kita pinabayaan. Magkaiba yun, tama? Yung hinayaan, nakamanman. Yung pinabayaan, tinalikuran. Okay, yun ang ating kasunod yan. Pinahintulutan, pero hindi pinalikuran. Kanina, sabi ko, Lord, may nagsabi kanina, pag gusto talaga ng Diyos, pag yun ang gusto ng Diyos, yun ang mangyayari. Which is, nandito rin sa ating mensahe ngayong araw. Hindi kanya bibitawan, baka ikaw ang bumitaw. The moment na tinanggap mo ang Diyos sa iyong buhay, ito ang ipinangako ng Biblia. Diyos na ang humawak sa iyo. Ngayon ang tanong, makakawala ka pa ba pag hinawakan ka ng Diyos? Iwanan ko na naman kayo ng tanong. Nung ikaw ang humahawak sa Diyos, bakit ang bilis mong mawala sa Diyos? Kasi ikaw ang humahawak. Pagka ayaw mo na sa Diyos, bibitawan mo ang Diyos, di wala ka na sa Diyos. Pero ngayon, kakaiba na. Nung tinanggap mo ng totoo sa iyong buhay ang Diyos, bakit kahit ayaw mo na sa Diyos, hindi ka makawala-wala sa Diyos, kasi siya na may hawak sa iyo. Amen? Yun ang pinakamaganda. Lord, ayoko na! Panginoon, susuko na ako! The moment na susuko ka na, nagpumiglas ka na, aalis ka na sa Diyos, gagawa ang Diyos ng circumstansya, makakabalik ka sa Kanya. Kasi bakit? Siya na may hawak. Kaya mapalit ng mga Kristiyanong totoo na relasyon sa Diyos. Dahil kahit ayaw mo na, dahil sa dami ng problema, sa dami ng pagsubok, sabi niya, Lord, talaga susuko na ako. Pero yung pagsuko niya, gagawa ang Diyos ng paraan para maramdaman niya na totoo ang Diyos sa buhay niya. Baliktad, tama? Nung kinilala mo ang Diyos, nung nandun pa tayo sa reliyon, parang tayo ang humahawak sa Diyos. At parang sinasabi natin, Panginoon, pag binitawan kita, wala na tayo. Totoo. Pero dito sa ating simbahan, which is hindi reliyon, relasyon, kapatid, yung tatay na natin yung may hawak sa atin ng mga anak niya. Makakapalag ka ba? Yes, pwede ka pumalag, pero hindi ka pababayaan ng Diyos mapahamak. Mahal tayo ng Panginoon. Amen? Hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Yan mismo yung verse. Sa Deuteronomy chapter 31 verse 6 at saka Hebreo chapter 13 5b, yan ang sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. So, sana maninaw yung verse na yan. Haba pa po.
Then finally, okay, last verse. God has the solution to the problem. So, ang Jeremiah 29:11 ay solution ng Diyos sa mga Israelita. So, ngayon, ang tanong natin, Pastor, ang Jeremiah 29:11 ay hindi para sa atin. Hindi para sa atin, pero pwede mong kunin yung prinsipyo. Kaya lang, nabasa mo ang background, ang tagal pa lang mangyari. Nasa iyo kung gusto mo pa rin. Kasi ang Jeremiah 29:11, 70 years ang prophecy bago mangyari. Sapagkat batid ko lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito yung sa mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Ito yung verse 11. Ito yung pinangako ng Diyos sa mga Israelita. Sabi ng Panginoon, pag natapos yung 70, babalik kayo sa bansa ninyo, muli kayong yayaman, muli kayong magkakaroon ng pag-asa, muli kayong tatayo. Ang pangako ng Diyos, may plano ang Diyos sa Israel, planong maganda at planong ikabubuti nila. Mga kapatid, tayo sa panahon na ito ay mga katulad ng mga Israelita. Hinirang tayo ng Diyos, ang tawag nga sa atin ay Christian. Bakit tayo naging Christian? Dahil sa Hudyong si Jesus. Si Jesus ay declared na Israel. Hudyo. Tagapagligtas ng Hudyo at maging ng mga Hindi. Patuloy na natin. Okay. Kapag may pagsubok, may pagpapala. Hindi mo tayo natapos sa isang masamang balita. Magandang balita ang dala-dala pa rin natin. Kapag may pagsubok, may pagpapala, although sila, yung mga Israelita ay nabihag ng napakatagal na panahon, 70 years, 72 years, o sabihin na lang natin 70 years na pagkabihag, pero hindi natapos doon ang pagsubok, kasi sabi ng Panginoon, Jeremiah 29:11, pag natapos niyan, may pagpapala. Nangyari sa mga Israelita. At kapag may pinadala at pinayagan ng Panginoon na pagsubok, nasa kanyang sagot kung sa kanya galing ang pagsubok. Meron ka bang pagsubok ngayon? Kung galing yan sa Diyos, tingin mo sa Diyos ang sagot. Lord, may pagsubok po ako ngayon. Depende ho pala kung paano ka makipag-ugnayan sa Diyos. May mga tao, pag may pagsubok, walang connection sa Diyos. Kaya hindi masagot-sagot yung kanyang problema. Kung may pagsubok ka, at alam mo yung pagsubok na yun, kalooban ng Diyos, ginusto ng Diyos, padala ng Diyos, kapatid, kausapin mo yung nagpadala kasi siya lang ang makakasagot. Amen. Diyos lang ang makakasagot. May challenge ka bang kinakaharap ngayon? Kung galing yan sa Diyos, kausapin natin ang Diyos. Okay, tandaan. Kung ano ang gusto ng Diyos, yun kanina yung patutunan dalawa. Kung ano ang gusto ng Diyos, yun ang gusto niya. Ano ibig sabihin? Yun ang mangyayari. Yan mo ang authority ng Diyos. Amen. Na hindi dapat natin yung pakialaman. Okay. Kailangan maging matatag at maging matibay tayo at huwag kalimutang mabuti at tapat ang Diyos. Yun ho ang ating conclusion dun sa ating binabasa. Okay, number 1 na hamon. How do we prepare ourselves to stabilize ourselves amid difficulties? So, paano natin ihahanda? Paano natin palalakasin? Paano natin patatatagin ang ating mga sarili para makaharap tayo sa matitinding pagsubok? Number 1, accept the reality of life. Tanggapin natin ang katotohanan na hindi tayo exempted sa pagsubok. Amen. Magiging matatag ka lang kapag tinanggap mo ang realidad ng buhay. Hindi yung porque pag sinabi mo, ito yung kahinaan ko, sana wag ko siya ma-encounter. Hindi. Kung saan ka mahina, yung pa yung ihaharap sa'yo. Naniniwala mo ba kayo doon? Kung saan ka pa, parang hindi mo kaya, yun pa itatapat sa'yo. Kasi yun ang gusto ng Diyos mapagtagumpayan natin. Amen. Kasi gusto ng Diyos, i-build up ka. Patatagin ka. Dahil yung gusto mo, hindi niya gusto. Ang hirap sa atin, yung gusto ng Diyos, ayaw natin. Yung ayaw natin, yun ang gusto ng Diyos. Paano magpapanagpo? Balik ka sa gusto ng Diyos kasi siya mas magaling. Amen. Accept the reality, establish your plans, and picture your life because problems are part of life. God is with you. Bahagi ng buhay ang problema. Pero good news, ang Diyos ay kasama natin. Amen. Hindi nangako ang Diyos na magiging madali ang buhay. Hindi nangako ang Diyos na magiging payapa ang buhay. Pero nangako ang Diyos na kasama natin siya. Amen. Kaya nga ang verse na hawak-hawak natin sa simbahan ito, hindi kita iiwan, hindi kita pabayaan. May pagsubok ka, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Amen. Trust the word of the Lord, even amid difficult situation, He is in control. Yun ang kagandahan pag nagbabasa ka ng Biblia, kahit napakasalimutan ang nangyayari, pero may pinanghahawakan kang salita ng Diyos, hindi ka matinag-tinag. Bakit bang tibay mo? Kasi grabing tiwala mo sa salita ng Diyos. Amen o. So, balik kayo sa Bible
Lagi kong tinuturo ang Biblia, lagi kong sinasabing magbasa ng Biblia dahil sa Biblia, nakakapagpalakas talaga. Kasi bakit ang Biblia? Hindi lang yan naglalaman ng salita ng Diyos, ang Biblia mismo ang salita ng Diyos. Isipin mo, nagbabasa ka lang ng salita ng Panginoon para bang kaharap mo na siya, parang katabi mo na siya. Trust the word of the Lord even amidst difficult situation. He is in control. Kaya pa lang ang puso mo. Lord, tinan nyo mga Israelita, that time, dahil nandun si Propeta Jeremiah, buti na lang pinatay ng Diyos yung false prophet kasi magtutungayaw yun eh. Pag hindi pinatay ng Diyos at that time yung propeta, dalawa sila ho, magiging matitibay ho ang Israel. May maniniwalang 2 years, may maniniwalang 70 years, pero ho kay Jeremiah, naniwala ang ano. Kasi bakit po? Nawala na yung isa. Sa buhay natin mo, kailangan may isa kang pinaniniwalaan, Diyos at ang salita ng Diyos. Siya mismo ang nagsalita nito. Last, ask Him for answer. Yun ho ang katapusan natin. Kasi sabi ko sa inyo, kung Diyos ang nagbigay ng pagsubok, kung galing sa Diyos ang problema na yan, siyempre siya rin ang sasagot. Kaya nga nagkaroon ng Jeremiah 29:11, sagot ng Diyos sa mga Israelita. Mga Israelita, may tugon ako sa inyo. Verse 10, 70 years, pero sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29:11, ito yung sagot ko. Pag natapos yung 70 years, ito, babalik kayo sa inyong lugar, at i-establish ko muli ang inyong bayan, at pagyayamanin ko kayo muli. Sagot ng Diyos yung Jeremiah 29:11. Panghawakan mo ang calling mo dahil yan ang sinusubok. Sa lahat ng mga pagsubok, lahat mo tayo may calling. Lahat tayo. Huwag mong sabihin, Pastor, wala akong calling. Hindi ako pastor, hindi ako teacher, hindi ako propeta, hindi ako evangelist, hindi ko. The moment na tinanggap mo si Lord sa iyong buhay, tinawag ka ng Diyos. Ano ang misyon ng mga taong tinawag ng Diyos? Hindi lang mo maglingkod, kasama ka sa mag-aakay. Kasama ka sa mag-aakay, kasama ka sa magdi-disciple, kasama ka sa ano, kasama ka ho sa mga trabador ng Panginoon. Sa ubasan niya dito sa sanlibutan. Kasama. So may calling mo tayo. Panghawakan mo ang calling mo dahil yan ang sinusubok. The moment na nalilig ka, the moment na natinag ka, sayang yung calling mo. At si Lord na ang bahala, part niya yan. Tandaan nyo, pag may sinabi ang Diyos, huwag mong kunin yung part niya, yung part mo lang ang gawin mo. Amen o. So si Moses, sabi ng Panginoon sa kay Moses, Moses, magkausapin mo yung bato. Ang part lang ni Moses, napakagaan. Kausapin yung bato. Kasi part ng Diyos yung milagro. Hindi natin kaya yung miracle. Kaya lang natin yung pagsunod. Amen po ba? So sa simbahan ito, kung ang part mo ngayon, Pastor, ang part mo ngayon, dumalo sa gawain. At sana mo, siyempre, huwag nyo nga alisin yung matuto. Dahil the moment na dumadalo ka lang, wala kang pusong matuto, wala kang pusong maglingkod, wala kang pusong humayo someday, wala kang puso na mag-outreach someday. Sayang lang lahat ng inuupo natin dito. So kailangan mo natin ng mensahe ngayong araw na to. Balikan ko lang, tapat siya. So Jeremiah 29:11, nagpapaalalang yung nagsalita doon, yung nangako doon, tapat siya. Tapat ang Diyos na nangako sa atin. Then ito ho, ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Ayan. Katatagan sa gitna ng mahirap na kalalagayan. Sa Diyos po ang papuri. Palapakan natin si Lord.